Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, August 19 na po, 2026. Isang ganap na po na tropical depression o mahinang bagyo ang LPA na minomonitor natin kahapon dito po sa may silangan po ng North Luzon. Meron pa tayong isang tropical depression dito sa may silangang bahagi ng Mindanao at meron pong isang LPA dito sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Lahat ho ng mga detalye ay atin pong aalamin, pero bago ho tayo magpatuloy, syempre huwag niyong kakalimutan i-like at i-share ang ating update para mas marami ho ang makapanood. So ngayon, alamin muna natin, ito pong tropical depression na nabuo, pinangalanan po itong Bagyong Neneng, pang-14 na po ito, no? So ito po ang lokasyon niya sa ngayon ay 735 kilometers east-northeast of Basco, Batanes. Ito po ay nasa category 1 na bagyo. May lakas po ng hangin ito na 45 kilometers per hour at meron pong pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Tinatahak niya po, no? Ito pong area po, no? Lugar po ng extreme northern Luzon. Bagamat sa ngayon, hindi po ito nakikitaan na magiging typhoon o super typhoon category, pero kinakailangan po natin mag-ingat dahil po hinahatak pa rin ito o hinahatak nito ito nga pong habagat o southwest monsoon. Bagamat wala tayong nakikitang landfall scenario, ang ating iniingatan dito yung pagpapa-enhance ng Bagyong Neneng dito sa habagat sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Gayunpaman, may isa tayong tropical depression na minomonitor dito sa misilangan po ng Mindanao na meron pong lokasyon na 3,160 kilometers east of northeastern Mindanao. Meron po itong lakas ng hangin na 45 kilometers per hour, may pagbugso na umabot sa 55 kilometers per hour. Wala pong direktang epekto yung tropical depression dyan, pero posible ito magkaroon ng epekto naman sa habagat dahil ngayon lumalawak po ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Dito po sa may kalurang bahagi ho ng Luzon ay makikita ho ninyo meron tayong LPA at ito ay nasa high test din ng category. Posible itong maging isang tropical depression at pag naging bagyo, tatawagin naman pong bagyong Obet. Pero ganito ang senaryo natin. Pwede ho na ito hindi maging tropical depression at hatakin na lamang, no? Nito nga pong Bagyong Neneng, maging trap o maging extension na lamang siya ng hangin yan. At yung pangalawang senaryo, pwede itong mabuo bilang tropical depression din, mahinang bagyo, tatawagin bagyong Obet at magkaroon sila ng interaction o mangyari yung pagkasani po ng dalawang bagyo o yung Fujiwara effect. So yun po ang ating iniiwasan na magpapalakas lalo sa habagat o sa southwest monsoon. Sa ating pong tinatawag na forecast weather condition, so alamin po natin ngayon yung mga lugar na apektado po ng lumalakas na habagat. Actually, yung habagat po mga kababayan, talagang hindi po siya humihina sa ngayon dahil po sa kabilang sama ng panahon o maya't maya meron tayong LPA, merong bagyo na siyang nagpapalakas sa habagat. Normally, ang habagat po, hihina yan kapag 5 hanggang 7 araw na wala pong bagyo na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Dahil ang mga nagpapalakas sa habagat ay ito pong LPA, bagyo, yung pagbabago po ng direksyon ng habagat at yung pagtama po nito sa ating mga kabundukan, yun po yung mga factor na ating nakikita kaya po lumalakas po ng biglaan ng habagat o southwest monsoon. Sa forecast weather condition po mga kababayan, ito po tignan po natin, no? Sa area po ng Benguet, kasama po ang La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, kasamang Cavite, ang area po ng Batangas at Occidental Mindoro. Weather condition po sa mga lugar na yan ay monsoon rains. Yung mga bugso-bugsong pag-ulan na pahinto-hinto dahil po sa habagat o southwest monsoon. Sa area po ng Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, kasama po ang Tarlac, kasama ang Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, kasama po ang Oriental Mindoro at Antique. Occasional rains naman ang aasahan o weather condition dyan dahil pa rin sa habagat o southwest monsoon. Sa kanlurang bahagi ng Visayas, kita nyo, apektado na ho, no? At ilang bahagi ng Mindanao, mag-ingat din sa habagat o southwest monsoon dahil lumalawak po ang extension ng hangin ng habagat na to, no? Dahil yan sa Bagyong Neneng at LPA, may tropical depression pa po doon. Ngayon, nakataas po tayo sa orange warning hanggang yellow warning. At pwede o posibleng itaas sa red warning kung magtutuloy pa ang enhancement o mas lalakas pa po ang habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Alamin natin, yung mga apektado na tinatawag po natin na orange warning o dami ng pag-ulan, no? Meron tayong nakataas po na 50
to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Zambales, Bataan, Cavite, kasama po ang Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Pagka orange warning, ito ho ay maraming ulan ha, maraming ulan ho ito. At pwedeng mayat maya ito sa hapon, pwedeng bugso at minsan sa gabi. Basta kabuuan po is nasa 100 to 200 mm. Meron naman tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ay yellow warning. Dito po no, sa Metro Manila, La Union, Benguet, kasama ho ang Pangasinan, kasama po ang Ilocos Sur, Abrat, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, kasama po ang Laguna, Rizal at Cavite. Mag-ingat tayo dahil yung mga pag-uulan po na dulot ng habagat ay nagiging tuloy-tuloy po. Do kahapon po no, medyo maalinsangan sa umaga sa tanghali, pero hindi ibig sabihin nun na humihina na o nawawala o ang habagat. Marami ho nagtatanong ngayon, pasensya na ho no, kailan daw ba mawawala ang habagat o southwest monsoon? Ipapaliwanag ko sa inyo na talagang nasa peak tayo ng habagat ngayon. Ang habagat normally nagsisimula yan June hanggang September. August po ngayon, then susunod September, may ilang buwan pa. Pero hindi naman all that time sa buong June at hanggang September magpapulan ng habagat. Humihina yan kapag walang bagyo sa loob at sa labas ng ating par. Pero tuloy-tuloy naman ang habagat kapag merong tropical depression, mga low pressure area na siyang magpapalakas ho dito. Pero tandaan nyo, kapag itong tinatawag natin na bagyong Neneng ay nakalabas na o nalusaw na. No? Ang tanong po sa atin, kailan daw ba lalabas o mahihina itong tropical depression Neneng o bagyong Neneng? Tulad na aking sinabi, hindi ito lalakas sa typhoon hanggang super typhoon. Ito po, pagdating po ng Huwebes ho ng madaling araw, ay tropical depression pa rin. Pero pagdating po ng Huwebes ng gabi, ito ay magiging isang ganap na lamang na low pressure area. At sa pagkakataong yon, unti-unti pong hihina ang habagat o southwest monsoon at may posibilidad by next week ay makaranas tayo ng mas magandang panahon o yung monsoon break, masamantalang paghina at pagkawala ho ng habagat. Sa ngayon, kailangan mag-ingat tayo. Ugaliin magdala ng payong, jacket, kapote kung kayo po ilalabas ng inyong mga bahay. At para naman sa magtatanong kung may pasok, i-double check po ninyo sa inyong LGU, and for sure, kanlurang bahagi po ng ating bansa, yung mga apektado ng yellow warning, orange warning ay wala pong pasok dahil po sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Yan po muna ang ating latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.